are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Islam and Baptist mga kapatid. Ang topic na pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. So again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. So i-share muna tayo mga kapatid. Ayan. So ang ating rules mga kapatid, meron tayong setup ng debate, 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, rule number 1, yung 20 seconds na pagsagot. Lahat ng sagot ay kinakailangan sagutin ng 20 seconds. Pag nag-pause siya ng 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2, yung close-ended question natin. Kung close-ended ang tanong or categorical, kailangan sagutin muna ang pagpipilian bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Rule number 3, kung hindi niya masagot ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, meron kang pagkakataong magpaliwanag ng 10 seconds at walang objection sa panahong ito. So tumawag lang ng moderator kung gustong gamitin ang karapatan na ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, bibigay kayo ng pangalan. Rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At during first cross, pag sinabi niya na hindi ko pa nilatag yan, automatic next question ko yan. Rebuttal, pwede nang itanong ang lahat. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may parusa. So 1 minute, minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Dito tayo sa rule number 8, no insult about physical appearance. Kasama doon yung mga pagmumura na alam natin. Pero meron akong pinapayagang mga salita gaya ng demonyo, kulto, sinungaling. Pwede pa yung gamitin mga kapatid ha. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, italo ka na. So hindi ko papayagang may tanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapayagan ko kayong magtanong ng mga sensitibong paksa. Kasama doon yung mga personal na question mga kapatid, pero pwede ding tanggihan dahil doon sa nature ng tanong. Gaya nito, sensitive and personal. Rule number 11, disconnection time limit, 7 minutes lamang ako maghihintay. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito. At hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater.
mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagsira ng relasyon, o iba pang epekto dulot ng debate na ito. By the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista, ako po ay isang Catholic o one of the member ng Templar of Truth. Ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Sumasang-ayon po. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, sangayon tayo dyan. Okay mga kapatid, so before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at ano yung inaasahan ninyo sa inyong katunggali. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po ang inyong kaibigan Jack Kalam, isang Orthodox Muslim or ang tinatawag natin na Sunni Muslim. Nung ako po ay magbigay ng aking identity sa ating moderator, sinabi ko po sa kanya na kahit sino po ay pwede pa akong makipag-debate or talakayan. At nung sinabi po niya sa akin na ang aking katunggali ngayon si James, siya po ang pumili ng paksa na kung saan ito po ay tungkol sa Biblia. At siya po ang pumili ng topic na ito na kung saan ang topic natin ay ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Kaya dahil dito, para sa mga audience, sa mga manunood, ang topic po natin ay hindi Quran, hindi Bhagavad Gita, kundi Biblia po. Ito po ay aking patutunayan na ito po ay hindi salita ng Diyos at sana po ay hindi po tayo malilihi sa ating paksa. Maraming salamat po. Siyempre pakilala din ang ating negative. Yeshua Masakaw Gadulan sa Shimiluhim. Puri ng Panginoon, no? Sa gabing ito na tayo muli magpagtalakayan. Ako si Brother James, isang apologista ng Baptist Christianity. At lalo po sa debate nito bilang negative side at pabubulaanan ang paksa na patutunayan daw ng kabilang panig ng Biblia hindi daw salita ng Diyos. So titindigan po natin na tayo po ay magpapatunay dito. At ngayon ay binabati po namin lahat ng mga Kristyanuhan dyan nakikinig sa live, mga supporters natin dyan. Sa mga hindi din Kristiyano na nakakapanood, no, naway matuto po kayo sa aming pagtatalakayan na ito. Na isang Muslim na makakausap natin. Thank you so much. This will be my first time discussing with you, brother. So naway maging mabuti ang takbo debate na ito. At siyempre, Diyos lamang kapurihan. No? Yet siya si Miluhim again. Nagdasalan. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate at dyan sa ating nasa live, please share yung ating live streaming kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap. At syempre, gusto nyo mas marami pa makapanood. You can comment mga kapatid at highlights or at followers kung meron kayong ganyan. Dyan lang sa comment box dahil automatic na magtatag ang inyong lahat ng friends sa Facebook mga kapatid. So again, at highlights or at followers mga kapatid. So dito mga kapatid, sisimulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Brother Jack ng Islam. Pamute mo na bro James. Your time start now bro. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Magandang gabi po sa lahat at sa lahat ng mga manunood pa ng debating ito. At ako'y nagpapasalamat sa ating moderator, si Brother Rasha at ating katunggali na si Brother James. Sa ngayon po, aking patutunayan dahil kunti lang po yung opening statement natin para sa affirmative side. Ididiretso ko na po ito para po sa kaalaman ng hindi pa nakakalam. Ang mga Kristiyano po ay hindi tulad ng mga Muslim na naniniwala na ang Biblia ay direct speech of God. Kung hindi, sila po ay naniniwala na ang Biblia ay isinulat ng mga taong in-inspire ng Panginoon. Ganun po ang kanilang paniniwala. At kung itong paniniwala na ito ay tama o hindi, ito po ang ating tatalakayin ngayon.
Unang-una, ang dahilan, isang unang argument kung bakit ang Biblia ay hindi salita ng Diyos, dahil po ang writers ng halimbawa na apat na gospels, ang Book of Hebrews, Revelation, ay ito po ang mga writer po na ito ay unknown people. Makikita po ninyo sa Biblia sa ngayon na ang mga halimbawa, ang four gospels ay tinatawag na Gospel of Matthew, Luke, John, at saka si Mark. Pero itong mga pangalan na po ito ay inilagay na lang po ng mga church fathers later, dahil ang katotohanan wala po itong mga pangalan. Anonymous po ang mga tao na ito. Ito ba ay haka-haka ko lang? Hindi po. Marami pong mga scholars ng Kristyanismo at scholars ng Bible na ang nagpapatunay na ito po ay mga unknown authors. Kasama na po dito, halimbawa si Father Raymond Brown, E.P. Sanders, F.F. Bruce, Luke Timothy Johnson, at marami pa pong iba. At kung ang ating pong kapatid mamaya ay magtatanong ng exact references ng mga authors na ito, mga Christian authors na nagsasabi na ang writers ng Gospels, halimbawa, Revelation at saka Hebrews ay unknown people, ibibigay po natin mamaya. So, bakit ito ang argumento? Unang argumento natin. Dahil ang isang dokumento ay hindi matuturing na ito po ay reliable kung ang mga manunulat nito ay hindi po natin kilala. So, para sa aking katunggali, pag sinabi niya na mayroon ding mga scholars na nagsasabi na ang mga writers na ito ay kilala, ang challenge ko po sa kanya ay ibigay po niya ang kahit short biography lang ng mga authors na ito. Pero I don't think, kasi ito kilala na sa Bible circles na ang writers ng Gospels, writer ng Hebrews, writers ng Revelation at iba pang mga sulat sa Biblia, kahit sa New Testament man lang, ay ito po sila ay mga unknown authors. So kapag hindi natin alam kung sino ang sumulat, hindi natin mati-check kung ano ang kanilang nalalaman. At kung hindi natin alam ang kanilang malalaman, hindi po natin masasabi na ito po ay reliable, at kaya ito ay hindi natin masasabi na ito ay salita ng Diyos. Kapag wala ang original, ang Biblia po, halimbawa sa New Testament, nawala na po yung original autographs ng mga unknown authors na ito. Ipagpalagay mo na natin na may nakakakilala sa mga taong ito, pero ang kanilang original autographs, yung kanilang isinulat, ay wala na po. Ang meron ang mga Kristiyano sa ngayon ay kopya na lamang ng mga unknown scribes din centuries later. For example, ang earliest surviving manuscript ng New Testament ay ang tinatawag na Codex Sinaiticus. Yan po ay nasa 4th century. Halimbawa, ang sulat ni Mark, yung tinatawag na Gospel of according to Mark, ito po ay isinulat within, according sa mga scholars, ito po ay within in the year 50 to 60. So ibig sabihin, lagpas 2 centuries ay nawala po ang original autographs ng mga unang sumulat, at ang meron na lamang tayo ay ang surviving manuscript na 4th century manuscript. Kaya hindi po natin masasabi, wala po tayong point of reference na itong surviving manuscript na meron tayo ay katulad o nagrepresenta talaga nung original autographs, dahil wala po tayong point of reference na magagamit para ma-compare itong surviving manuscript at yung original autographs kung sila ba ay magkapareho o hindi. Pangatlo, bukod doon sa ang original autographs ay nawala, bukod doon sa time gap na napakahabang panahon na wala
wala na ang kopya ng original autographs. Ang surviving autographs, ang manunulat nito, ang mga scribes ng surviving autographs ay hindi rin kilala. So pag sinabi ng ating katunggali na ang halimbawa sumulat ng Codex Sinaiticus ay mga kilala, ang challenge po natin sa kanya ay ibigay po niya ang mga pangalan at short biography ng mga ito, dahil ayon po sa mga nabanggit ko na rin ng mga scholars, sila po ay nagkaisa na nagsasabi na ang scribes ng surviving manuscripts ay hindi rin kilala. So mayroon tayong authors na hindi kilala, mayroon din tayong mga scribes ng surviving manuscript na hindi kilala. At ang original autograph, wala. Ilan? So, lumalabas po dito, napakalabo po na masasabi natin na itong Biblia na ating hinahawakan ngayon ay salita ng Diyos, dahil hindi na nga kilala yung kung sino yung author, na wala yung original autographs, at ang haba ng panahon ng gap ng original autographs at sa surviving manuscript, plus yung mga scribes ng surviving manuscript ay hindi rin mga kilala. Para sa nahuhuli, bakit natin masasabi pa rin na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos? Ito ay dahil meron itong false prophecy. Halimbawa, si Jesus ay nagsabi na sa kanyang henerasyon, ang mga tao na yun ay hindi lalasap ng kamatayan hanggat hindi nila nakikita si Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik. Ngunit matagal na panahon na sila ay nawala na, namatay na, kahit buhayin pa silang uli ay mamamatay uli. Pero hindi nila nakita si Jesucristo sa kanyang pagbabalik. Ito po ay mababasa sa Matthew 24 verse 34, Mark 13:33, 13:30, Luke 21:32. At kaya ito po ay napakalaking problema, dahil kung ito ay salita ng Diyos, bakit si Jesucristo ay nagkaroon ng propesya na hindi totoo? Unfulfilled prophecy, lumalabas po si Jesucristo ay false prophet. Ang huli siguro ay itong kamatayan ni Judas. Ang sa kamatayan ni Judas, ayon kay Mateo na hindi rin kilala na Mateo, siya po ay ibinalik niya ang pera na isinungol sa kanya, at siya ay umalis at nagbigti, nagpatiwakal. Pero ayon sa Acts 1:18, hindi po nagpatiwakal, hindi po nagbigti si Mateo, kundi bumili pa ito ng field, at ito ay doon sa field na yun, siya po ay na fall headlong, at siya po ay doon namatay. Ito po ay contradiction, at ang huling problema dito ay si Jesucristo ay binigyan ng dalawang genealogy na magkasalungat. Mamaya ipapaliwanag natin kung itatanong niya sa atin kung bakit ito problema at saan dito nagkasalungat. Maraming salamat po. Siguro tapos na aking 10 minutes. Okay. So dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Ako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother James ng Baptist. Pa-unmute bro. Your time start now bro. Alright, so maraming salamat sa unang presentasyon. Una po pong sinabi, Kristiyano daw ay hindi direct speech of God. May tanong lang po regarding sa Bible. Tungkol po dyan. Before si Muhammad pinanganak, meron na bang dalang Biblia ang mga Kristiyano o wala pa? Meron na po silang dalang Biblia, at itong Biblia nito ay tulad ng aking nasabi, ito po ay hindi salita ng Diyos. Okay. So, kung sila may dalang Biblia, ang tanong doon, yun ba ay mayroong John chapter 14, John chapter 16 at John chapter 14? Meron bang ganun doon sa Biblia nila? Meron bang John chapter 16 at John chapter 14 doon? Hindi po ito ma-verify dahil napakarami pong Biblia
ang nagkalat sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katunayan, kahit yung mga Biblia natin sa ngayon ay magkaiba-iba po ang mga bersyon nito. Kaya kung mayroon man o wala, ito po ay irrelevant dito sa paksa natin dahil ang paksa po natin ay hindi po kung ang Quran ay sumusuporta sa Biblia o hindi. Ang topic po natin ay ang Biblia. Expression daw, Brad. Ang tinatanong lang po natin sa inyo, no? Tinatanong lang po namin, kung meron ng Biblia ang mga Kristiyano sa panahon nila, bago si Muhammad pinanganak, doon ba sa Biblia ng mga Kristiyano na yon, mayroon bang John chapter 14 yon, yes or no? Hindi po natin alam. Hindi po ninyo alam. Kasi wala Okay. pong nakakaalam talaga. Okay. Sige. Tanong ko lang, since napag-usapan natin yung Biblia, itong nakalagay sa Quran, chapter 7, Al-Araf, dito sa aklat, no? Hawak ko yung aklat eh. Chapter 7, Al-Araf ng Quran, ayah 157. May binabanggit kasi dito sa translation ninyo na ang gospel, no, ang book of John ay gospel. Sabi dito. Sumasang-ayon ka ba dito sa aklat ninyo ng Quran? O mali to? Basahin po ninyo. Sige. Those who follow the messenger, the prophet who can neither read nor write, Muhammad, whom they find written in them in the Torah, Deuteronomy 15, and the Injil, Gospel, John 14. John 14. Tama ba sinasabi dito? Ng yung translation? Teka muna, wala pang tanong eh. Teka lang, wala Wait pang tanong. lang. Sige, proceed lang sa tanong pa. Wala muna tanong. Ang tanong ko kasi, binasa ko na dito, nabasa ang Gospel Book of John. Tanong, tama ba nakalagay dito sa translation ng Noble Quran na ang Gospel ay John? Yes or no? Yes. Mali or no? po yan. At saka Mali. hindi po totoo yan. Kaya wala po sa aya diyan sa verse na may John 14. Baka nilagay ng translator. Okay. Sa makatuwid, ang translator na ito na galing sa Al-Madina University na si Muhsin Khan, sinungaling ang kanyang Quran, yes or no? Hindi yan Quran. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng Quran. Yung Quran dyan, yung Arabic, hindi yung translator. Objection man time stop sa dito tayo sa negative tapos may counter objection naman. Proceed for negative. Objection, Bro Rush. Ino-object ko, Bro Rush, kasi categorical ang tanong ko. So dahil wala dong nakalaging tanong ko, so ito bang, Bro Rush, ito bang translation ni Muhsin Khan na galing sa University of Al-Madina na may John Gospel daw yung John? Ito bang translation niya sinungaling na translation to ng Quran, yes or no? Okay, so yes or no to. Affirmative, ready ka na bang mamili or mag-counter object ka muna? Mag-counter object muna ako dahil ang binabasa po niya hindi po Quran kundi tafsir. Translation, tafsir ng translation ng translator. Hindi po 'yan ang Quran. Ang Quran po ay yung Arabic. So ganito judgment natin kung hindi ka makapili doon sa yes or no, bro. Pwede mo ipaliwanag yung 10 seconds natin na rule. So gagamitin mo ba, bro? Or Ako po? Yes, affirmative. Opo, yun po ang counter argument ko kasi yung binabasa 10 niya seconds hindi to, bro, po yan Quran. Okay, Hindi po yan Quran yung binasa niya kundi insertion po ng translator. Wala po yan sa Quran yung John 14. Next question. 10 seconds. Next question, 10 seconds. Okay, ulitin ko, categorical lang tanong ko, no? Itong translation ni Dr. Muhammad Muhsin Khan na Arabic speaker, aprobado ni King Fahd University of Al-Madina, itong translation niya dito na ang John 16 daw ay gospel, and translation niya sinungaling na translation, oo o hindi? Oo, hindi lang po. Excuse me po. Objection po, Bro Rush. Objection, proceed. Objection muna. Okay. Bro Rush, categorical Bro Rush, no? Kung oo o hindi, mali itong translation ni Muhammad Dr. Muhsin Khan. Okay. Mali, o translation niya, mali, yes or no? Okay, so mali yan, mali. Mali. So 20 seconds, bro. Jack, paliwanag mo, bro. Mali po yan dahil ang binabasyan niya ay yung kay Muhsin Khan lang. Napakarami pong English translation, wala pong ganyan. Kaya yan ay idea lamang ni Muhsin Khan, wala po yan sa verse. So kung magbabase ka sa translation, basahin mo lahat ng translation, wala ang ganyan. Okay. Next question. 20 seconds. Next question. So, sa makatuwid, itong translation ni Dr. Muhammad Muhsin Khan na hawak ko Noble Quran, hindi ito salita ng Diyos, ito ay corrupted. Hindi ito salita ng Diyos, yes or no? Opo, hindi po yung salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos yung Arabic lang, hindi yung translation. Okay. Malinaw. Next question, dito tayo sa hadith ninyo sa Al-Bukhari galing sa Darussalam. Galing sa Darussalam, no?
kasi napag-usapan natin ng Biblia, no? Mamaya ko na lang siguro itanong to. Writers daw na 4 na gospels, no, ay ang tanong dito, no, aware po ba kayo na mayroong historian? Kasi sabi mo church father eh. Ang tanong ko sa iyo, aware po ba kayo na may mga historians na nagsasabi kung sino talagang sumulat ng gospels? Aware ba kayo? Yes Ah, or no? aware ako na may mga Christian historians na ina-attempt nila i-identify ang mga writers nito, pero napakarami pong binanggit na mga Bible scholars na nagsasabi na hindi po ito mga known people, kaya sila po ay unknown. At kung ipipilit mo na sila ay known, magbigay ka lang ng short biography ng isa lang, kahit isa lang. Sino ang tatay? Sino anong pamilya? Okay, next question. May alam ba kayo na early Christian around 100 AD? May alam ba kayo na nagpatotoo kung sino ang writers ng New Testament? Aware ba kayo na meron ba kayong alam o wala? Sa pangalan ngayon wala, pero may naririnig ako sa ibang mga apologists na mayroon daw. Kaya nga ang challenge ko sa inyo, kung mayroon man, magbigay po kayo ng short biography na kahit dalawa man lang sa mga gospel writers na yan, kung sino nga sila, kung kilala nga sila. Kung wala po kayong maibigay, ay aminin na po ninyo na hindi talaga kilala ang mga yan. Okay, sige. Next question, based on nalatag lang, no? Tanong. Ang tanong dito ay tungkol sa Bible na nasulat, no? Si Muhammad ba ay si Muhammad ba? 7 minutes. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first cross ng ating negative. So shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Meron tayong 30 plus live viewers ngayon, 53 live comments ngayon. Shoutout kay Adrian Apologetics. Kaya nga may textual criticism. Di tulad ng Quran, sabi ni X, sabi ni Y, sabi ni Z. Tapos authentic pa, paano nyo alam? Shoutout din mga kapatid dito kay Reggie de la Cruz. Dapat Romano Katoliko ang kinausap mo. Walang direktang alam ang Baptist dyan sa pinagmulan ng Biblia. Shoutout din kay Carl Benedict Monteroyo. Hindi porket alam yung authorship, it doesn't mean it's fake. Shoutout din kay Warley Espirito. Siyempre aware kasi theologian nila yan. Ha ha ha. Shoutout din mga kapatid dito kay Renante Kapiding. Ako, kung aalis man ako sa Catholic, mag-Muslim na lang ako. Kasi ang Muslim may Quran, ang Catholic compiled, ang Bible. Itong mga sekta, wala yan, nakikibasa lang yan. Shoutout din mga kapatid dito kay Emmy Alfonso, kay Stad Ali Javier Dawa. Shoutout din kay Mario. At dito kay Dominador Ibarlin. Shoutout din mga kapatid dito kay Reggie de la Cruz. So, dako tayo sa ating negative presentation. Brother James, your time start now. Okay. Isyo masya ko gadol din sa Similuhim ulit, no? Mga kaibigan, salamat po, no, sa iyong pakikinig dyan. At kung ating mapapansin, no, ang ating kaibigan naglatag siya ng mga ilang mga points. Pero tingin ko wala pong bigat yung points na yun kasi sabi niya wala dong direct speech. Ito po yung mga binanggit niya, ito po yung mga argumento laban sa kanilang Quran, hindi sa Biblia to. Sinasabing Kristiyano daw hindi nakatanggap ng direct speech. Si Muhammad po yung hindi nakatanggap ng direct speech. Ang paniniwala kasi natin mga Kristiyano, tama yon na ang mga authors inspired sila. Ang authors ng Quran hindi known. Sa Quran, sa Biblia known yon. Kasi nabanggit yung mga names nila sa Bible mismo. Whereas sa Quran, ang mga authors ay hindi nabanggit sa mismong Quran. Si Mark, Matthew, Luke, John, lahat ng mga authors, sila Peter, Paul, lahat sila Jude, lahat sila nabanggit po sa New Testament. Unlike sa Quran, which is mas problematic ang Quran, ang mga authors ay hindi kilala, walang document na nagpapatuo during the 1st century or 2nd century na kilala ang mga authors ng Quran at wala sila mismo sa loob ng Quran. So yung kanilang nilalatag dito is argumento laban sa kanilang Quran, hindi sa Bible. Ayon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, no, ang Biblia ay inspired word of God. Inspired ito galing sa Diyos. Sabi ito napabasa, the Bible is inspired word of God, nakalagay sa translation ng The Living Bible. The whole Bible is
given by inspiration of God, sabi doon. Pero walang nakalagay sa kanilang Quran, which is problematic, na ang kanilang Quran ay inspired word of God sa isang talata na nakalagay, wala po. Mas problematic. Sabi ko nga sa inyo, ang kanyang mga nilatag na argumento ay argumento laban sa kanilang Quran. Ngayon, patutunayan natin ng mga pinaka-early testimony ng mga authors ng Bible kung sino nagpatotoo. Sabi dito sa sulat ni Origen na isang Kristiyano nung first to second century document sa kanyang homilies on Joshua, no? Sa kanyang sulat sa kanyang homily niya sa Joshua. Pinatotohanan niya kung sinong sumulat ng mga New Testament. Okay? This is the coming from the first to second document, no? Unlike sa Quran na kahit sa first second document wala talagang patotoo sino sumulat. So mas superior ang Bible in terms of testimony. Now, ang sabi dito sa kanyang sulat sa homily chapter 1, sa homily 7 ni Origen, isang Kristiyano, sabi niya sa verse 1, verse 1 ba? Oo nga. Sabi, but when our Lord Jesus Christ comes, whose arrival the prior son of noon designated, he sends priests and apostles bearing trumpets hammered tin. The magnificent and heavenly instruction of proclamation, Matthew first sounded the priestly trumpet in his gospel. Mark also, Luke, John, each played a priestly trumpets. Even Peter cries out with the trumpets of two of his epistles, James and Jude, pinumpleto. In addition, John sounds also in this trumpet in his epistles. Describes the book of Acts written by Luke. And then the last one, Apostle Paul, with his 14 of his epistles. So dito, merong church fathers around 1st, 2nd century na patotoo kung sino ang identifiable na sumulat ng New Testament. Whereas sa kanilang Quran ay hindi mo pwedeng ikumpara argumento to kung inyong Quran mismo problematic, na wala kang mapakita sa akin na document coming from the 1st to 2nd Al-Hijra na nagpatotoo na may authors ang Quran from Surah chapter 1 to Surah chapter 114. Wala kang mapakita sa amin na document na ang Quran ay na-identify ang mga authors during that time. Sa amin meron. So doon pa lang sa superiority of testimony, mas powerful ang testimony ng Biblia kaysa sa inyong Quran. Mas problematic to. Dapat ang ina-argue mo, argumento yan sa iyong Quran, hindi sa aming Biblia. O around 3rd century, meron ding document nagpatotoo. Mga church historian, si Eusebius, siya din na nagpatunay. Tingnan natin yung kanyang patotoo. Sa kanyang sulat sa Church History Book 1, Chapter 24, Book 3, na si Matthew talagang sumulat ng Matthew sa Gospel niya, sa Hebrews. Si Martin Luke talagang nag-publish ng Gospel, guided by Paul and the rest of the apostles, pati kay John. Sila talagang sumulat sa isa pa niyang book, sa Book 1, sa Church History, Chapter 25, na talagang si Jude, si John, in-identify na sumulat ng epistles. James din at si Peter, sumulat talaga sila. No? So this proves to us na kung saan from the 1st to 2nd, 3rd century, merong nagte-testify kung sino sumulat ng New Testament. Unlike sa Quran, na sa 1st, 2nd, 3rd, walang document na nagpo-prove kung sino nag-identify ng sumulat ng Quran. Kahit sa Surah chapter 1 nila, hindi identified. Magpakita ka din na document na mas superior. Kasi kung magkakipag-argumento ka sa Biblia, patutunayan mo nito salita ng Diyos, you need to present na mas superior yung side mo. Hindi nga superior yung side mo, mas superior sa amin, and then you keep arguing against the Bible. So napaka-illogical naman na banat doon. Para bang sumuntok ka sa pader na ikaw mismo, kapag nahulugan ka ng pader, hindi mo mabubuhat yung pader. O, di ba? So dapat, if you argue against the Bible, you should present na mas superior yung side mo. Diba? Ganun dapat yun. Pero sabi ko nga, mas reliable ang Bible kasi meron itong mga nagpapatotoong mga tao nung una na mas malapit sa generation ng mga apostol. Okay? Na hindi ito later on ng 5th century, hindi ito later on ng mga 6th century, hindi kagaya ng Quran na hindi na-identify. Kahit nung 10th century na sa kanila, kahit nung 11th century, wala pa rin naka-identify kung sino sumulat ng Quran. Until noong 14th century, wala naka-identify kung sino sumulat ng Quran. 14th century, malayo na, 900 years na. Walang naka-identify, whereas sa Bible identify. So kung yun ang argumento mo, na ang Biblia hindi salita ng Diyos, very weak yung argument. Kumbaga, diretso sa fireball yung mga argumento niya. No? Kasi yun ang kanyang nilatag. Gigibain din natin yung sinabi niya doon sa Luke. Sa Matthew ba yun na nagbigay ng field, si Judas no, nahang. Tama yun na nahang siya. No? Naghang siya doon sa puno. Hinang niya yung sarili doon sa puno.
Wala namang problema doon. Nanghihinang niya talaga ngayon. Nung nahulog siya, sumabog siya. Kasi nga, naghang siya, bibigat yung katawan niya. Pag namatay yung tao, bibigat talaga yung timbang at lumalambot yung laman ng tao eh. Pag nahulog yan, wawasak talaga yan. So walang problema doon. Di naman contradiction yun eh. Sa inyo lang yung contradiction na iniisip niyo. Wala pong contradiction sa Bible. Doon sa ano naman, generation to pass daw, yung tinutukoy kasi doon ni Kristo, yung kanyang transfiguration, na hindi pa darating si Kristo, mararanasan na ng mga tao yung glory ng Son of Man. Eh totoo naman, nag-transfiguration naman talaga siya doon eh. So again, hindi contradiction lang sinasabi doon na mamamatay sila physically hanggang sa makita nila si Kristo. So again, hindi nag-fail yung prophecy, natupad yung prophecy doon. Mali yung kanyang accusation kanina. No? So, ano pa bang mga nilatag niya dito? So nasagot na natin yung mga writers ng Gospels at kahit sa kanilang mga tafsir, pinatotohanan ni Ibn Ashur sa kanyang, saan ba yun? Sa chapter 352 ni Ibn Ashur, na ang mga 12 apostles ay talagang pinatutunayan na talagang sila ay inspired, talagang sila ay reliable. Sa tafsir ni Ibn Ashur na isang Sunni, sa chapter Al-Imran ayah 52, sinabi ni Ibn Ashur na isang Sunni na talagang ang 12 disciples na Isa alayhi salam sa kanilang Quran ay talagang sila Mark, Luke, John at yung iba pa. Sabi dito sa kanyang tafsir, the apostles were 12. Simon Peter, brother Andrew, John, son of Zebedee, James, Matthew, Thomas, Philip, Bartholomew, James, son of Alphaeus, and Jude, and Simon the Zealot. So ang mga 12 apostles ni Kristo, pinatotohanan ni Tafsir Ibn Ashur sa chapter 3 verse 52 na talagang sila ay mga disciples ni Isa na sinasabing sila ay mga helpers ng Diyos. Helpers daw, ansar. Sabi dito, nahnu ansar Allah. Helpers daw ni Allah itong mga to. So bakit mo i-debunk yung Biblia na authorship, samantalang yung authorship na nakalagay sa Biblia ay mga helpers ng inyong Diyos, not unless kinokontradict mo ang inyong Diyos at kinokontradict mo ang inyong mga scholar o nagsasabong-sabong ang scholars ng Islam. Itong nakalagay sa tafsir ni Ibn Ashur yan, malinaw yan sa kanyang paliwanag. No? Na mga apostles, mga 12 disciples ay talagang known at accepted na sila talaga yung mga helpers. You see? So even their scholars are approving the authorship and the known authors of the New Testament. I-debunk mo na lang si Ibn Ashur, okay lang naman kung i-debunk mo si Ibn Ashur, wala problema sa amin. At ang nakakahiyang sinabi niya na ito daw Quran, mga kapatid, no? Na pinakita natin, hindi daw to salita ng Diyos. Then why are you arguing against the Bible na hindi to salita ng Diyos kung mismo umaamin ka sa live na ang itong Quran na ito, hindi to salita ng Diyos? So ano ititindig mo? Wala kang ititindig, aatake ka lang. Yan, ang Quran mo, ganun din naman, problema. Parang inaaway mo yung Quran mo. Bago mo awayin ng Biblia, na huwag mong awayin ng Quran kasi sinabi mo na kanina, hindi to salita ng Diyos. Yet inaprobahan ng Al-Madina University of Al-Madina itong translation nyo. Aniprobahan ni King Fahad, no? Sa Al-Madina University. Pinalalabas mo, sinungaling ang buong university ng Al-Madina. Parang sinasabi mo na ito mga Islamic scholars ng Al-Madina, sa mga directors at mga university scholars doon, mga professors, ay mga sinungaling, mga nanlilim lang. Oh, siya nagsabi noon guys na itong Quran na kanilang pinapublish sa Darussalam, binibenta pa nga nila to ay hindi salita ng Diyos. So kayo mga Muslim, nagbebenta kayo ng hindi salita ng Diyos. Nagpapublish kayo, nag-i-edit kayo ng isang book na hindi salita ng Diyos. Yet you are barking against the Bible na nasa inyong problema. Time. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Jack ng Islam. Your time start now, bro. Okay, maraming salamat po. Ang unang tanong ko po kay Brother James. Ano po ba ang paksa natin? Bible po ba at Quran o Biblia lamang? Ano po ang tanong? Biblia at Quran, pwede yun kasi wala namang nakalagay sa paksa na Bible lamang. Ang sabi lang sa patutunayan, taka lang, 20 seconds. Ang sabi lang sa paksa, patutunayan mo daw na ang Biblia hindi salita ng Diyos. Walang sinasabi na topic lang natin, Biblia lamang. Hindi. Kundi, kasama na sa topic natin na patutunayan ko na mali ka nga dyan at gumagamit ako ng unlimited resources para wasakin yung claim ng sabi na claim mo. Pwede na magtanong uli? Sige po. So siguro hindi siya na kanina sa umpisa sinabi ko na ang paksa dito ay ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Hindi po ang paksa natin dito ay tungkol sa tinatawag nilang Islamic dilemma. Kaya ang kanyang pag-aapila sa Quran
ay ito po ay useless Oh, argument. tanong So, ba? Tanong ba yan? tanong ko po. Pangalawang Okay, sorry. tanong ko sa sinabi niya na First Timothy 3:16 na sinabi niya kanina na sinabi daw sa Timothy 3:16 na ang Biblia ay salita ng Diyos. Tama po ba ito? Yes po, yan po ay yan po yung Biblia, nauna po yan kay Muhammad at wala pong ganyang patotoo sa Quran sa loob ng Quran, wala sa Biblia po meron ganyan. Tama po 'yun. Pwede po pakibasa kung nandun po ang salitang Biblia. Wait lang bro. Yeah. Wait lang bro. So, ano kasi yan bro, nagre-request ka plus hindi pa tapos yung 20 seconds niya bro ba. So, proceed lang tayo muna sa kanyang sagot bro, tapos pwede ka magtanong sa susunod ha. So, bro James, proceed bro. Sige. Sagot. Sige, basahin ko lang, no? 2 Timothy chapter 3 verse 16. Living Bible, the whole Bible was given to us by inspiration from God. No? Ay nakalagay, nababasa namin sa amin. Sa inyo, kung aatake ka, dapat may mabasa ka na ang whole Quran ay inspired by God. Wala kung ganung talata. Ipakita mo, wala kang talatang bibigay. So you have to stand with your superiority. Sa original Greek po ba nito may salitang Biblia doon? Yes, kasama na po doon ang Bible kasi nga pag sa Greek yun ay yun ang tanong ko po, sa original Greek. Yes po, sagot niya? Oo. Hindi ko kasi narinig putol-putol eh. Sige. So, yes yung sagot niya dito, 20 seconds bro James. Tuloy ka ba? Sa Greek, kung ginamit kasi sa group doon is grape, no? Grape, Greek number 1124 na ang ibig sabihin sa Thayer's Lexicon na New and Old Testament. Sabi sa Greek Thayer's Lexicon Dictionary na ito daw grape na ginamit sa Greek, ito daw ay Old and New Testament scriptures. Sabi dito sa aking pinapakita ng reference. Yes po. Ano po ba sa Greek ang Biblia? Sa Biblia po, sa Greek, ito po ay grape at ginamit dito sa ibang salita na Biblia. Biblia sa Revelation 20:12, ito po ay Biblia or Biblion. Word for word po yun sa Greek. Sige po, mamaya pa natin. So, nung sinabi po ito ni Pablo, meron na po bang New Testament na tinatawag? Yes, meron na po New Testament. Sinabi ni Kristo sa Matthew pa lang 24, ang kanyang dugo ay para sa New Testament, para sa kasunduan ng kapatawaran ng kasalanan. Sinabi niya doon New Testament. Ang tinutukoy ko po ng New Testament, ito pong 27 books. Hindi po yung sinasabi mo na New Testament na sinabi ni Kristo. Meron na po bang itong New Testament ay 27 books na tinatawag na kinanonize ng mga Kristiyano? Meron na po ba ito sa panahon na sinabi ni Pablo sa 1 Timothy 3:16 na all scriptures are God-breathed? Exactly, meron na. All scriptures. Meron na yun doon. Yung lahat kasi, sagot, meron. Meron na yun doon kasi nga, ang form nung time nila ay mga epistles, mga parchment, mga balat ng hayop, at mga ibang mga manuscript. No? Yun yung kanilang buong berong hawak sila. Unlike sa Quran, na ang Quran at that time, hindi pa kumpleto, hindi pa umikot ang lahat ng chapters, kulang-kulang pang mga chapters. Unlike sa Bible, kumpleto na, all na. Next question, sino po ang nag-decide na ang New Testament ay may 27 books lamang? Ang nag-decide, ang mga apostol, alam nila kung ano yung mga inspired books sa mga apostol mismo. Alam nila kung ano yung mga inspired books. At hindi sila nagko-quote ng mga, ano daw? Hindi sila nagko-quote. Sino pong apostol na nagsabi na ang New Testament ay 27 books? Mga apostol nga po, ang mga all apostles, sila Paul, sila John, sila Luke, sila Mark, lahat sila na sumulat, alam nila kung ano yung ipapasa nila sa community ng mga Kristiyano at that time. Nagsisend mga epistles doon, alam nila kung ano yun. At hindi sila nagpo-quote ng ibang mga manuscript. Patapusin mo lang ako, brother. Kasi, ayun po yun. No? Okay, tanong po, pakibigay po ng reference na sinabi mo na apostol, halimbawa si John, ay nagsabi na ang New Testament ay 27 books. Reference po. 27 books. Ito na nga yung whole Bible, si Paul. Sabi ko nga, mga apostol nga eh. Sabi ko nga, pasagutin mo lang ako bro, huwag mong ibatin kasi di naman kita pinipilit na maniwala ka sa sagot eh. Ang sa akin, patrabaho ko sumagot. Di ba ganoon? Mamaya, i-repeat mo na lang mamaya.
Oo, oo. Pag ano, huwag mong batin. Kasi sabi dito, all scripture nga is given. So lahat ng scriptures, andoon yung mga salita ng Diyos na scriptures. Hanggang Revelation yun, to Matthew to Revelation yun. At si Paul ang nagpatotoo na andoon na nga yung all. At alam ito ni Apostol Peter, alam ito ng mga apostles kay John, kasi sumulat siya sa Revelation ng mga epistles din. Yun yun. O nga, hindi nga sinasagot yung tanong ko. Ulitin ko lang ha. Huwag po magpuan, bro. So, excuse me po. Huwag po siyang ano. Loras. Okay, proceed. Oh. Saan Ano, po? bro. Huwag sa mga ano. Bro, negative. No? Objection ng- muna tayo. Wait, bro lang, bro, Jack. Nag-object ata si brother. Bro Rush, wag lang sana mag-side comment na hindi sinagot. Diretso lang siya magtanong. Wag lang Okay. mag-side comment. So, no side comment daw. Direct question as possible, Okay. bro, No Jack. problem. Proceed, bro. So ang tinatanong ko po kasi, sabi niya kasi na alam daw po ng mga apostol, sina John at kung sino-sino pa. Ang tinatanong ko sa kanya, nasaan po ang reference na nagpapatunay na sinabi nila o alam nila na ang 27 books ay yan yung New Testament. Oo nga po, sinagot ko na nga. Sabi nga dito sa 2 Timothy 3:16, the whole Bible is given to us sa Greek grape. Ang ibig sabihin dito sa Greek lexicon, New and Old Testament to. Ando na ngayong 27 books, tapos na nga nilang sinulat yun. Unlike sa Quran, hindi pa umikot yung lahat ng chapters, hindi pa tapos. Kahit namatay na si Muhammad, hindi pa rin tapos. Walang mababasang sa Next Quran na question. kompleto yun, na all na yun. May time pa ba magtanong? Time. Okay. Seconds na lang. So, dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. So, dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Meron tayong 40 o 50, halos 50 live viewers ngayon mga kapatid. Barley Espiritu, sabi niya, madaldal lang si James, pero magikero. Shoutout din kay Pastor Dino Diaz, side comments eh. Shoutout din kay Adrian Apologetics, congrats bro James, good job. At nandyan din si Ace Adam, ref brother, reference brother. Sabi ni anak ng tao, 27 books sa bagong tipan. Ito ang listahan. Mateo, Marcos, mahaba yan. Shoutout kay Reggie de la Cruz, halatang walang direktang alam ang Islam sa Biblia. Sa paraan ng pagtatanong niya, halatang halata. Shoutout din mga kapatid, dito kay Aladin Gregorio, watching daw siya. At dito din kay Rodrigo Progroso, walang mahina ang kadebate ni James. Wala tayong matutunan dito. Shoutout din kay Yakar Malchote. Even if the exact human authorship is debated, the gospel remain trustworthy witness of Jesus' life and reliable source of guidance for all generation. Mahaba yung comment niya. Darling May, si Bunga, mamatay ako kakatawa sa iyo. Ang Old Testament at New Testament na naging Biblia, ano ang hindi ba mga salita ng Diyos nakasulat dyan? Shoutout din kay Christian Savior, natatakot sa Quran kaya ayaw pag-usapan. At Gio Mido, wala sa Quran. Hahaha. Ace Adam, Adrian Apologetic, shoutout sa kanya. Warley Espiritu, hahaha. Ganyan lang talaga si okay. Nawala. Mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa rebuttal, Brother Jack. Your time start now. Magandang gabi uli. Maraming salamat kay Brother James. Tulad po ng hindi ako nakapagpigil kanina kasi nagtaka ako, napunta siya sa Quran, samantala ang aming paksa ay patutunay na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Ngayon, kung nakakaalam siya ng proper argument, hindi siya aapila doon sa Quran dahil hindi na makasali ang Quran dito. Pangalawa, kahit isali niya ang Quran para idipinsahan ang Bible, lalabas, ipagpalagay na natin na ang Quran ay mali, o mali pa rin ang Bible. Which is, yun ang paksa natin dito, hindi ang Quran. Kaya hindi ako kumukuha ng mga argumento galing sa Quran, kundi facts of history ang ibinigay ko. Hindi po, hindi kami naniniwala sa Biblia dahil ito ang sabi ng Quran. Subjective yun. Kaya ang paksa lang po na patutunayan natin dito na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos, siya po ay magdidipinsa stand alone ng Biblia, hindi siya magkuha ng Quran. Halimbawa, pag mayroong ibang outsider na nakikinig dito, sabi niya, ang Quran ay sinusuporta ng Bible, kaya mali ang Quran, so mali pa rin ang Bible. Kasi lumilihis siya. Sa umpisa pa lang, sinabi ko na sana wag tayong lumihis kasi alam ko na
ang mga ganitong taktika na hindi niya kayang idipinsahan ng kanyang Bible, mag-aapila sa ibang scripture. Ngayon, sabi niya na alam daw ng mga apostoles na ang New Testament ay 27 books. Hinanapan ko po siya ng reference. Bumalik pa rin dun kay Pablo. Ang tawag po diyan, begging the question fallacy. Ginagawa mo na proof yung conclusion mo, hindi. Kasi pag sinabi mong alam nila, mayroon kang ibibigay na proof. Ang ginawa mo, parang nagsinungaling ka na lang dito, kaya wala kang maibigay na reference na alam nga ng mga apostoles. Ito nga si Pablo, hindi nga niya alam na ang kanyang mga sulat ay magiging parte ng New Testament. Kasi ang canonization ng New Testament, it was done later, much later. Yun ang problema doon, na hindi niya alam ang kanyang sariling Biblia. Ngayon, sabi niya, napunta siya doon sa translation ni Muhsin Khan. Mayroon akong translation ni Muhsin Khan. Yung translation na hindi po yan ng Quran. Saan po mababasa? Basahin mo. Surah Yusuf, ayat 2. Ang Quran, Arabi yun. Yung Arabic ang Quran, wala doon nandyan. Kaya alam ko yan. So, ayaw ko siyang ipahiya dito dahil nangangahas na mag-interpret ng Quran, hindi ka nga marunong bumasa ng Quran. Ang binabasa mo, yung translation, kaya namimili ka na lang na yung may mga parenthesis dyan, yan ang pagkakaintindi ng isang translator. Pero hindi yan ang Quran. Base lang po yan sa kanyang siguro pananaliksik na kung minsan ang tinatawag yan sa amin ay Israeliyat. Hindi po yan proof sa Islam, yung Israeliyat. Ang proof po sa Islam ay yung Quran mismo at saka yung Sahih Hadith. So wag po kayong manghahas na maggamit-gamit ng Quran. Alam ko hindi ka marunong sa Quran. Hindi ka nga marunong bumasa ng Quran. Tapos manghahas ka na magkuha-kuha pa ng mga tafsir kung saan-saan. Pero lalayo tayo kasi sa paksa. So, ang nilatag ko sana kanina, dapat yun ang sagutin niya na hindi nga kilala. Kilala daw, sabi ni Eusebius. Sabi ko sa kanya, ang challenge ko, magbigay ka ng short biography kahit 2 authors lang. Sino bang tatay ni Mateo? Sino ang asawa ni Mateo? Kung gusto mong ikumpara sa Quran, ang layo ng Biblia, parang basura lang yan. Kaya nga, wag na nating pakinggan ang mga scholars kasi ang daming scholars, binanggit ko kanina, na hindi kilala yung mga authors. Sabi niya, mayroon daw. Sabi ni Eusebius at kung sino pa yun. Sabi ko, okay, wag natin pakinggan ng scholars. Magbigay ka nga ng short biography ng 2 authors na yan. O wala siya maibigay. Pumalik lang kay Eusebius. Paalangan naman si Eusebius, Kristiyano, sasabihin niya na kilala niya. O ngayon, kung kilala niya, o sino sila? O wala maibigay. So ibig sabihin, ang Biblia ay hindi pa rin mapatunayan na ito ay salita ng Diyos. At ang aking binigay na argument na yung original autographs nawala. Nawala yung original autographs. Ngayon, yung early surviving manuscript, wala tayong point of reference para masabi natin na ito nga ay nagre-representa exactly doon sa original autograph na sinulat ng author. Maliban sa yung author ay unknown na wala pa yung autograph, tapos yung surviving manuscript, hindi rin kilala kung sinong sumulat. Sino ba yung mga scribes na yun? Sabi niya, ganunin ang Quran niyo. Magdebate tayo ulit tungkol sa Quran. Kasi ang debate natin tungkol sa Biblia, hindi Quran. Ibabagsak ko yung Biblia mo pagdating sa reliability. So ito po ay, siya po ang nagbili ng paksa na ito. Kasi siya ang namili nito. Nandito po ang moderator natin, pinapili ko po siya. Napunta siya sa Quran. Hindi naman alam ang Quran pala. Hindi nga marunong bumasa ng Quran. Ang akala niya, yung Quran, yung translation. Sabi niya, sinungaling ba itong Quran ito? Hindi yan Quran. Ang tawag dyan is tafsir. Tafsir, base doon sa interpretation of the meaning ni Muhsin Khan. Kaya nga, basahin mo yung ibang translation, wala yung dyan. Wala yan. Translation, nakaasa ka sa tafsir eh. Tafsir ng translation. Hindi yan. Meaning lang yan ng pagkaintindi ng isang translator. Pag binasa mo ang Quran yung verse mismo. So, wala namang problema na
sumangguni ka sa English translation, basta wag ka magkuha doon ng basihan na yung may mga parenthesis na yan na isiningit lamang dahil hindi po yan ang Quran. Hindi po yan ang Quran. Ngayon, ilang minutos pa ba, moderator? Moderator? 20 seconds. So, sabi niya si Judas daw, si Judas daw ay nagpatiwakal tapos nahulog. Gumawa po ng sariling kwento. Si Judas ay bumili pa ng field. Sa Mateo, hindi siya bumili ng field kasi tinapon niya ang pera na binigay sa kanya tapos umalis, nagbigti. Paano po siya nakabili ng field kung siya ay nagbigti? Pambihira naman na may patay pa pala bumibili ng lupa. Ito po ay well-known contradiction ng Biblia. At imbis na sagutin na kapatid na James, ay napunta siya sa Quran. Kaya hindi naman siya marunong sa Quran. Hindi naman qualified magtafsir ng Quran. Hindi nga marunong bumasa ng Quran. Ang Quran dyan, yung Arabic. Saan mababasa? Chapter 12 ng Quran. Verse 2, basahin mo. Hindi po yung akala niya Quran. Kaya parang atat na atat daw kanina dahil sinungaling ba itong Quran ito? Hindi yan Quran. Hindi yan Quran. Basahin mo dyan sa cover ng libro na yan, Interpretation of the Nearest Meaning or Interpretation of the Meaning. Translation of the Meaning. Hindi yan translation of the Quran. Mahiya po tayo kapatid. Kaya focus lang po tayo sa paksa natin. Kahit pa man sabihin, for the sake of argument, na ang Quran ay sumusuporta sa Biblia, mali pa rin ang Biblia dahil kung mali din ang Quran. Which is ang topic natin ngayon ay ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Lalabas lang na ang Quran at pati Biblia hindi salita ng Diyos. Kung gano'n ang argument mo, bagsak pa rin ang Biblia. So, balikan natin, ikaw po ay walang alam sa Quran, kaya huwag ka mag-quote ng Quran, nagkukuha ka ng tafsir, hindi mo naman alam kung ang tafsir ay Israeliyat o mula sa Sahih Hadith, kaya napaka problematic po ito. Itong sinasabi mo na alam ni Eusebius, pakita po kayo ng short biography ng mga apostol na sinasabi mo na ilan na ni Eusebius. May oras pa ba? Wala na. 1 minute. At yung ibabalik ko lang, sabi niya na alam din ni na Juan at Timoteo na ni Pablo na ang New Testament ay 27 books. Binalik lang doon sa Timothy, begging the question. Kasi inassume mo doon sa Timothy 3:16 na tumutukoy yun sa New Testament. Wala pang na-compile na New Testament. Kaya nga mali ka doon sa sinabi mo na alam nila 27 books. Kasi ang 27 books, si Athanasius pa ang nagsuggest niyan. Si Athanasius pa. Yung Book of Revelation, pinagdidibatihan pa yan ng mga church fathers kung ito ay isasama sa kanon. Kaya napakalaking kasinungalingan na alam ni na John. At saka yung sinadya naman na tinatawag mo, sinasabi mong alam ni, hindi naman alam sino mga pangalan ng mga yan. Kasi nga, unanimous ang mga yan. Pag sinabi yung alam nila, begging the question, fallacy yung ginagawa mo, kapatid. So, sana masagot itong yung nilatag ko na ang Biblia, ang authors ay hindi kilala. Nawala yung original orthographs. Ang surviving manuscripts, ang mga time na. Okay, dako tayo sa second cross. 7 minutes, Brother James. Your time start. Sige. Thank you so much, no? Bro Rush. Sige, una ko tanong sa kanya, kasi sinasabi dito ako marunong bumasa ng Quran. Dito sa unang tanong, Surah Al-Baqarah, Ayah 146. Ito, hindi ako gagamit ng website, babasahin ko yung Quran. Sabi dito, Alladina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Ang tanong, anong ibig sabihin noong alladina ataynahumul kitab? Ano ibig sabihin noon? Sa translation ng Tagalog? Hindi, tinatanong kita, anong ibig sabihin ng alladina ataynahumul kitab sa surah Al-Baqarah ayah 146? Ano ibig sabihin noong alladina ataynahumul kitab? Ano ibig sabihin noon? Buuin mo yung context kasi yung alladhi, siya. Bro Rush, excuse me bro Rush. Time stop muna.
punta tayo sa objection tapos may counter naman ha, Bro James. Oo, ang ano ko, ang tinatanong ko sa kanya Bro Rush, anong ibig sabihin nung binanggit kong talata dito sa Surah Al-Baqarah chapter 2 146. Tinatanong ko sa kanya, since makameron ko sa Quran, tinatanong ko, anong ibig sabihin noong alladina atainahumul kitaba Okay. ya'rifuna? Dito, Ano counter sinabi? objection Bro Jack, or ready ka nang sumagot? Yeah, ang counter objection ko diyan ay basahin niyo yung context, yung buong context kasi yung alladina tumutukoy yan sa isang personality. Kaya hindi natin makilala kung sino yung personality Okay. na tinutukoy sa alladina kung hindi kumpleto yung context. Okay, so ganito Bro Jack, yung condition mo kasi, depende yan kay Bro James kung ikukompleto niya. And however, sa napapansin mo, doon lang talaga siya sa question bro. So, kung hindi mo siya masagot ng direkta dahil para sa'yo may kulang ba or something doon, or talagang sasagutin mo bro, gagamit ka ng 10 seconds bro, or talagang sasagutin mo ano yung ibig sabihin nun, yung binabanggit ni Bro James? Bro Jack? Yung alladina, yung siya. Ito na yung nagbigay 20 seconds. nagpahayag ng kasulatan. Pero yung alladina, babasahin mo muna yung previous verse niya para malaman natin kung sino yung subject. Next question. Pataka lang siya Next question. Simple lang itatanong ko sa iyo ha, hindi kita pahirapan sa tanong ha. Anong ibig sabihin, paki-translate sa Tagalog, itong sinabi sa Surah Al-Baqarah, ayaw 146 sa unang salita, alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Ano ibig sabihin nun? Anong translation nun? Ituloy mo. Di Bro Ras, huwag siyang mangutos. Ano ba to? Okay, so Objection. Bro James, proceed. Ang objection, nagtanong ako Bro Ras, ano sa Tagalog yung aking binanggit na alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Okay. Tinanong ko lang kung anong translation nun sa Tagalog. Okay, so Bro Jack, dun lang talaga siya bro. Pusid ka sa sagot. Ayaw niya basahin yung buong kwan. Ayaw niya basahin yung buong yun lang talaga bro. So hindi mo mapipilit yung kabila dun sa tanong niya. Hindi niya ako mapipilit kung hindi ko i-translate kung ganun. Kasi yes, paano ka mag-translate ng kumpleto kung hindi naman kinumpleto yung binasa? Okay, so next question mo to, Bro Jack. Bubuuin ko. Next question. Okay, next question. Bubuuin ko next question. Surah Al-Baqarah ayah 146. Isang talata to. Alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ano sa Tagalog yun? Siya yung nagpahayag ng kasulatan at sa kanila na ikaw ay kanilang nakikilala, parang pagkakilala ng kanilang mga anak. Parang gano'n ang translation. Next question. So yun na yun. Sige. Next question. Okay. Since nabasa ko yung buo, magtatanong ako sa Tagalog. Ano ang Tagalog nitong alladina atainahumul kitaba? Anong Tagalog noon? Siya ang nagbigay sa kanila ng kitab means scripture. Okay. Next question. Nagbigay sa kanila ng kitab. Sino yung sila na nabigyan ng kitab? Sino yung sila? Sino yun? Kaya nga yung mga Hudyo. Hudyo. Okay. So kung ang mga Hudyo ay binigyan ng kitab, ano yung kitab na binigay sa mga Hudyo? Ano yun? Ang kitab na binigay sa mga Hudyo ay ang Taurat at Zabur. Torah, Zabur. Okay. Yun ba, kung binigyan sila ng kitab, no? Kung binigyan sila ng kitab ang mga Hudyo, ang tanong, yun ba ay Old Testament? Yes or no? Hindi. Okay. So may babasahin ako dito no, sa iyong hadith, no? May babasahin ko, tingnan ko kung sang-ayon ka dito. Sa Sahih Al-Bukhari, Ad-Rusalam, dito sa page 709, sabi dito tungkol sa Torah, na
hadith number 1517. Ito ha, book to ha, book ninyo to. Kung sabihin na ano na naman to. Okay. So, basa na ako. Narrated Abdullah bin Umar, the Jews came to Allah's messenger and told him that a man and a woman from amongst them had committed illegal sexual intercourse. Allah's messenger said to them, "What do you find in the Torah, the Old Testament?" Tanong, sang-ayon ka ba dito sa inyong aklat na hadith? Sa Bukhari, sa Darussalam. Sang-ayon ka o basura to? Hindi ako sangayon sa sinabi mong Old Testament. Wala doon sa hadith. Basahin mo yung hadith. Marunong ka mabasa ng Arabic. Basahin ko. Basahin mo yung Arabic. Kung mayroong Old Testament diyan, talo na ako. Hindi, tanong lang dito tayo. Question lang bro ha. Bro James. Proceed bro. Ang tanong ko lang sa kanya, binasa ko kasi dito, ulitin ko yung pagbabasa, tapos tatanungin kita kung sang-ayon ka o basura itong hadith. Yun lang ang tatanong ko, simple lang, huwag ka nang magano. Sige, ulitin ko. Sa Sahih al-Bukhari ng inyong aklat, sa inyong aklat, Darussalam, sa page 709, ang hadith number is 1517, narrated Abdullah bin Umar, the Jews came to Allah's messenger and told him that a man and a woman from amongst them had committed illegal sexual intercourse. Yes. Allah's messenger, what do you find the Torah, the Old Testament? Ayan o. Yung Old Testament nasa Arabic. Teka na muna. Wait lang. Huwag ka muna sumabay, brother. Di pa tapos. Huwag ka muna sumabay. So, hintayin mo yung tanong. Proceed. Okay mo. So, Torah, the Old Testament. Ayan na, malinaw yun o. Ayan o. Ang tanong, sang-ayon ka ba dito sa inyong hadith book na ang Torah ay Old Testament o basura tong inyong hadith? Ang basura po ay utak mo kasi ang hadith. Time stop muna. Wait lang. Objection mo na affirmative ha, tapos may counter objection ka dito. Negative, ano? Yung objection. Ang objection ko, bro, huwag ka manginsulto. Hindi ko siya insulto eh. Insultador ka pala eh. Ha? Ang tinatanong natin, simple lang. Pakinggan mo lang. Wait lang. Huwag kayong mag-usap mga kapatid. Wait lang bro. Playing victim. Ganito. Bro Jack, wait lang bro ha. So, moderator mo na. Bro James, sa moderator ka makipag-usap bro. So objection bro. Sige bro. Proceed ka muna. Ano objection? Objection lang to bro Ras. Ang tinatanong ko lang sa kanya, since nabasa natin yung Torah, Old Testament dito, malino, letra por letra, tinatanong ko, sang-ayon ba siya dito sa hadith, yung categorical sang-ayon ba siya dito sa hadith na ang Torah ay Old Testament, or basura tong hadith na tong hawak ko? Sagutin lang niya, huwag siya magtanong. Bro Jack, meron ka bang counter objection or ready ka nang mamili? Meron kasi nagsasabi kagad siya ng basura, pero hindi naman niya alam yung hadith. Kasi yung binabasa niya yung translation ng hadith. Okay. Kaya nga ang challenge ko sa kanya, basahin niya doon sa Arabic kung mayroong Old Testament. Okay. Or yan ba ay according sa pagkaintindi na nag-translate ng hadith. Okay. So ito, judgment muna ako mga kapatid ha. So yung tanong ni James, again, either yan nagsasabi ng totoo si Brother James dito or nagsisinungaling, tinatanggap pa din yun ng moderator as a valid question. However, kung hindi masagot ng direct Brother Jack, dahil merong problem doon sa tanong, so gagamit ka ba ng 10 seconds or talagang mamimili ka na tama ba daw yung hadith na yun or basura? Yung hadith na yun ay tama. Ang hadith doon ay tama. Yung binasa na translation na may sinasabi na Old Testament, wala yun doon sa hadith. Wait lang. Okay, next question. Tama ba yung sinabi mo na ang hadith na aking hawak, tama yung nakalagay doon? Kinukonfirm mo yung sinabi mo, yes or no? Hindi tama yung binasa mo. Ano ba talagang totoo? Wait lang, magpapaliwanag pa. Bro Jack, proceed bro, paliwanag. Yung ang paliwanag ko kasi yung hadith diyan ay yung Arabic, hindi yung English. Yung translation ng hadith, maaring magkamali pa yung hadith diyan, yun ang Arabic, wala doon yung Old Testament, Taurat ang tinasabi. At pag sinabing Taurat, yung ipinahayag ng Allah doon sa kay Moses. Next question. Ulitin ko, ano bang tama mong sagot? Yung sinabi mo kanina na tama yung hadith o yung sinabi mo na mali yung hadith na binasa ko? Ano tama mong sagot? Tama yung hadith ng Arabic pero yung translation mo ay mali. Okay. Next question. Okay. So kung mali itong translation, tanong. Time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. So shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid.
At shoutout again, meron tayong halos 50 live viewers kay Judy Pinsahan. Tumatawa lang siya. Reggie de la Cruz, baguhin mo ang tanong kung buuin ang sinulat ng aklat hindi na binasa mo. Shoutout din kay anak ng tao, Taurat, Torah, Old Testament, Quran, reference, Taurat, aklat o kapahayagan na ibinigay ng Diyos kay Moises. Shoutout din kay Jonathan Kunoy, umamin. Shoutout din kay Brexton Masalagat. Wala na kayo sa topic, huminto na kayo. Shoutout din kay Rodrigo Progoso. Yan ang sinasabi ko matataranta ito sa pagsagot. Shoutout din mga kapatid dito kay Sam Resio. Sa Arabic, Arabic true, English translation false. Shoutout din kay Ace Adam. Yan ang insulto na tinatawag na basura ang hawak niya. Shoutout din kay Amy Alfonso, iba sagot, bad yan. Bad na. Shoutout din kay Charwin. Wait lang nawala yung comment niya. Okay mga kapatid, so tuloy-tuloy tayo dito. Dako tayo sa ating rebuttal. Brother James ng Baptist, your time start now. 10 minutes. Okay, thank you so much. No, napakinggan yung mga kapatid, mga Kristiyano. No, yung ating kadebate, hindi ko naman siya ininsulto kanina. Never ako nang-insulto sa kanya. Pero siya yung mahilig mang-insulto ng pagkatao ng kanyang kausap. Well, yan ang turo ng Islam ayon sa hadith na mahilig nilang i-insult, i-curse ang mga Kristiyano tudyo. Nakalagay sa Surah chapter 9 verse 30 na dahil sa religious belief ng mga Kristiyano, kailangan nilang i-curse. Hindi tayo nag-ano sa kanila, nanginginsulto sa ating kausap, pero siya nanginginsulto siya sa akin. Sa mga nanonood dyan, kayo na makapag-judge kung sino ang sa Diyos. Pangalawa, hindi niya napatunayan sa kanyang latag na ang Biblia hindi salita ng Diyos. Napunta siya doon sa authorship argument na wala naman ding bearing yung sapagkat napatunayan na natin na merong known authors ayon sa earliest testimony na sa kanilang Quran, ang problema, ang kanilang Quran ang problema. Kung hindi mo ma-establish yan sa Quran, walang kwenta yung argumento mo na yun. Ba't pa ako magpakahirap na i-refute yung sinabi mo? Halata naman na walang matibay na latag Kasi ang Biblia may scientific accuracy, may prophetic accuracy, may archaeological accuracy, may historical accuracy. Ito mga apat na credibilities na ito magpapatunay na ang Biblia salita ng Diyos. Hindi mo nga tinira ang Biblia na ito ay may historical error. Hindi mo nga pinatunayan na ang Biblia ay may archaeological mistake o historical or scientific mistake. Ang inatapi lang niya, meron doon mga contradiction do, failed prophecy. Mali po, na-refute na po natin yun. Yung kay Judas naman na nagbili ng field, yung pera niya ang ginamit kaya attributed pa rin sa owner yung pagbili. Halimbawa, kung ikaw ang boss, hindi ka personal na bibili ng gamit. Pwede kang mag-utos ng tauhan mo na sila ang hahawak sa yung pera mo galing sa'yo, sila ang bibili. So ang attribution noon, ikaw pa rin ang bumili noon. Walang contradiction yun. Si Judas pa rin ang bumili sapagkat sa kanya galing ang pera. No? At ito ay pinoses na ang pera ay possessionally owned niya at yun ay ginamit ng mga Pariseyo para ibili. So walang contradiction po doon, no? Ang problema sa ating kaibigan, sinungaling po itong ating kausap. Sorry po, hindi kita ininsulto, pero sinungaling po kayo. Bakit? Kasi ang yun mga kitab doon ay mga Hudyo daw. Ang nakalagay dito kasi Hudyo at Kristiyano Yan ang problema sa kanila. Mauuwi sila sa, i-admit nila, mga translation nila, mga sinungaling na translation. Mga mali-mali mga translation nila, samantalang mga Muslim yan. Palami nalalabas mo sa mga Kristiyano, sinungaling yung mga kapwa mong Muslim. Train sa kasinungalingan, nabubuhay sa kasinungalingan, nabubuhay sa pandaraya pala kayo. Kung meron mga mandarayang tao na may mandarayang reliyon, kayo yun. Sa totoo lang. Kasi nagpiprint kayo ng mga books, wala namang walang, sa inyo nga walang kwenta sa inyo nga ang basura Hindi nga sa amin, sa inyong basura, kasi binabasura mo na yung mga translation mo. I'm not insulting you, pero since ikaw na unang nang-insulto, huwag kang magalit sa akin. Hindi ko sinabi na basura yung Quran. Ang sabi ko, ang Quran, hindi niya mapapatunayan yan. Sabi niya, basura daw ang Biblia. Bakit dito binigyan ng mga Kristiyano ng kitab? Sinabi niya, Hudyo. Hindi niya binanggit na may Kristiyano din dyan kasi alam niya, Kristiyano, Hudyo to. So, dito, ito naman yung hadith nila. Nakalagay kasi dito na ang Torah, Old Testament. Basura na naman to, basura na naman lahat ng mga translation nila. Basura, mga kapatid, no? So, useless lang yun na makipag-argue ka sa Biblia, yet lang inyong mga Quran, ang inyong mga publication, basura. Huwag ganon. Dapat itiyak mo na superior kayo.
sa argumento mo, superior dapat ang relihiyon niyo. Hindi yung parang basura din ng relihiyon na pinatutunayan, aatake dun sa kabila. Eh, ano yun? Wala kang patunayan, wala kang mapapatunayan noon. No? So wala siyang napatunayan kasi trabaho niya patunayan ng Biblia na mali, wala siyang napatunayan. Lahat ng latag niya masyado pong weak arguments po yun, no? Lahat po yun, walis po yun. Kung authorship ang argument niya, po wala pong kalatoy-latoy po yung authorship attack. No? Ang authorship lang pala ang kaya mong patunayan na mali ang Biblia dahil sa authorship. Eh, paano yung mga scientific accuracy? Paano yung mga prophetic accuracy? Paano yung mga archaeological? Paano yung mga historical doon? O hindi mo nga inatake. Authorship lang ang alam mong atakihin. Eh, paano mo patunayan mali ang Biblia? Ayun lang ang alam mong atake. Kumplituhin mo. Next time, kumplituhin mo yung atake mo. Talagang ang Biblia, gibain mo. Eh, hindi mo nga nagiba. Ikaw ang nagigiba eh. Atake mo yung nagigiba eh. No? Atake niya ang nagigiba. Sapagkat, ayan, binigyan ng mga Hudyo at Kristiyano ng kitab. O, ano yung binigay sa kanila? O, alam na dito, sabi dito, Gospel and Torah. Ay, kaya lang, hindi naman ito tatanggapin kasi. Basura naman din kasi. Hindi na natin ito gagamitin. Wala natin gagamitin. Lahat ng mga aklat nila, basura na yan lahat. Eh, ang problema kasi sa Arabic Quran, ay meron po itong mga contradictions sa mga version. Hafs version Arabic, no? Warsh version Arabic, magkontrahan po yung mga Quran na yan. O, kung talagang Arabic Quran ang superior, bakit meron kayong mga versions ng Quran na nagkakontra-kontrahan tulad ng Warsh at saka Hafs? Kontrahan ang Quran. No? Halimbawa, meron pa ba oras bro rush? Anong oras bro rush? Meron pa ba oras bro rush? Pa-check mo muna. 10 seconds. Okay. 4 minutes. O sige, maglatag tayo ng halimbawa. Kung mali ang mga translations ng Quran na English sapagkat basura-basura yung mga yan, hindi ako nagbasura, hindi ako nagsabi noon. Siya nagbasura noon kasi mali daw yung mga yun. So, automatically, siya nagdi-dispose ng Quran nila. Hindi ako. Tinatanong ko lang kung tama o mali. Wala akong sinabi ganun. Siya nagsabi na basura ang Biblia. Hindi ko naman siya ininsulto ng ganun. O ngayon, tungkol sa kanilang Quran. Kung mali ang mga translation ng English, palagi natin logically, mali yun. Ngayon, dito tayo sa Arabic. Akala mo ba ang Arabic superior? May mga textual variants nga kayo eh. Warsh at saka Hafs. Contradiction, number 1. Sa Surah 57 verse 23. No? Sa Hafs dito ay mayroong huwa. Sa chapter 57 Al-Hadid, no? Aya 23. Sa Hafs Quran nakalagay dito sa baba, alladina yakhaluna wa ya'murun nasbil bakhliun ayata wala fa inna laha huwal ghaniyyu. Andoon yung salitang huwa. Fa inna laha huwa. Sa Hafs to ha? Sa Hafs. Pagdating dito, no? Pagdating dito sa Warsh, nawala na yung huwa. Sa Warsh dun sa talata. Alladina yabaqalun wa ya'muruna nas bil bakhli wa ma ya'tawala fa inna lahal ghaniyyu. Nawala na yung huwa. So kung ang argumento mo Arabic ang mas tama, mamumroblema ka dito sa mga Quran, earliest Quran ninyo sa Hafs. May mga hindi preserved diyan. Halimbawa dito, anong nangyari sa huwa? Pagdating sa Al-Hadid chapter 57 verse verse 23. Anong nangyari sa huwa doon sa Warsh Quran na ginagamit ng mga Muslim? Na sa Hafs mayroong huwa, fa inna laha huwa. Pagdating dito sa Warsh, fa inna laha na lang, nawala na yung huwa. Yan bang pinagmamayabang mo tamang Arabic? Samantalang sa inyong Arabic mismo, may mga problema din yan. And I have multiple contradictions niyan. I have 50 at least Arabic contradictions ng Quran. Aling mga associations? Hafs Quran, Shuba Quran, nagkontrahan. Al-Duri, Kalun, Arabic Quran, nagkontrahan. Hafs Al-Ba'azi Quran, nagkontrahan. Hafs at saka Warsh Quran, nagkontrahan. Hafs at saka Al-Susi Quran, na Arabic, nagkontrahan. Ibn Amir Quran, Arabic at saka yung Hafs, nagkontrahan. Marami kayong at least 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Arabic Quran versions na Arabic, nagkukontrahan sa isang verse, magkaiba-ibang ginamit ng words, vowels, at may mga namising, may mga dadagdag. Ito ba ang pinagmamayabang mong Arabic lang ang tama? Teka muna. Nagsisinungaling ka ba o may alam ka dito sa problema ng inyong qira'at? Kasi ang mga scholar ninyo uma-admit na ang Quran ay mahirap tindigan pagdating sa qira'at
issue. Sabi ni Shabir Ali, hindi talaga preserve ang Quran perfectly. Sabi ni Ali, sino ba to? Yes, Sir Kadi. Sino pa tayo isang translation nila? Scholar nila? Yes, Sir Kadi. Tulungan. Yes, Kadi. Mali-mali din ang Quran. Siya nagsabi, ang Quran hindi din perfectly preserved. Si Muhammad Hijab, ganun din. So, ibig sabihin, bakit mo ibabasura ang mga English translation kung ang mga Arabic versions ng inyong mismong Muslim community ay nagkaaway-away patungkol dyan? So, patunayan mo muna na meron kayong straight one Arabic Quran bago may pagmayabang na meron kayong superior only one Arabic Quran. At saka si Hafs ay hindi kasama doon sa hadith na sinasabing you need to learn the Quran from poor people. Hindi siya kasama doon. Ang nandoon, no, ay si Ibn Masud. Wala si Hafs doon. Hindi kasama si Hafs. Walang chain narration si Hafs na sa kanya dapat manggagaling ang Quran. Ang Arabic ninyong ginagamit ngayon ay Hafs. At isa pa ang problema kay Hafs, si Hafs ay sinungaling. Sabi ng Muslim community, siya ay hindi reliable, meron siyang kasinungalingan. So, you cannot say na mali ang English translation kung inyong mismong Quran Arabic ay may mga problema sa mga teksto nito. So next time, sana naman bago ka magbigay ng ganitong paksa, you need to make sure na you can defend, you can present properly. Okay, so dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Jack, your time start now, bro. Oo, sige. Binasa mo yung hadith kanina na sinabi na Old Testament. Doon po sa Arabic text niya, meron po bang Old Testament? Meron po dyan. Meron. Sagot ko meron. Sagot ko meron. Sagot ko meron, categorical, I need to sustain my answer. Sabi dito sa Arabic, matahjiduna fil Torah fil sya'ni rajam. So meron doon na verse of stoning, yun po ay nasa Exodus, yung pagbabato ng mga adulterer. Old Testament yun na kinokopya ni Muhammad. Ulitin ko lang po yung tanong, hindi po interpretation ng tinatanong ko. Doon po ba sa Arabic text, meron po bang Old Testament or Torah lang? Meron po, kasi ang sabi ko nga po, ito daw ay sumasagot ako, pakirespeto ho. How kang playing victim dyan? Go lang, go. Di ganoon. Bro, Jack, wag ka nang mag-comment muna, bro. Ano mo na lang mamaya, bro. Tuloy lang. So, tuloy, bro James. Okay, no? Sabi dito sa Arabic, no? Matahjiduna fi Taurati fi sya'in rajam. So yun daw, Torah ay may verse of stoning. Nasa Exodus chapter 20 verse 25 po yan. Na stoning, yung mga adulterers, in-stone sila sa panahon ni Moses. Sa Torah po yun, nasa Exodus po yun. Kaya meron, ang sagot dito, meron. Ikaw lang hindi mo nabasa to. Next question na. Sumasang-ayon po ba kayo na ang scribes ng earliest surviving manuscript ng New Testament ay unknown? At yun ang tanong. Naputol siya, pero ang sagot ko, hindi ako sang-ayon doon sa sinasabi na hindi daw unknown daw, no? Ika na. Nawala? Oo. Hindi ako sang-ayon doon sa sinasabi na may mga early church fathers daw na sinasabing unknown. Wala po, no? Bago po yung mga komentong kukuhanin mo, meron ng earliest testimony na talagang known sila. So doon ako mag-i-stick doon sa earliest testimony. Hindi yun sa mga pupulutin mong mga sulpot lang na mga atake na wala namang alam sa bibliology at history ng Bible. So, pwede magbigay po kayo ng mga pangalan na nagsulat ng earliest surviving manuscript. Hindi po yung autograph, ha? Yung earliest surviving manuscript at katulad ng Codex Sinaiticus. Magbigay po kayo ng mga pangalan saka short biography ng scribes na sumulat ng earliest surviving manuscript. Papyrus, no? Most papyrus, merong papyrus 72 ba 'yon? Mga first century papyrus. At meron ding ano ba 'yon? Yung kay Paul na sinabi sa yung balat ng hayop, yun ang tawag doon kasi papyrus yung tawag nila doon.
mga papel, mga papyrus yun na binabanggit. Papyrus, siguro hindi papyrus. Pero hindi yun ang tanong ko. Ang tanong ko, pangalan ng scribes, hindi yung pangalan ng fragment or manuscript. Alam natin yung mga fragment na tinatawag na papyri at saka yung manuscript, halimbawa, complete manuscript, halimbawa, Codex Sinaiticus. Ang tinatawag ko, sino po na ang scribes ng manuscript na yun? Sa history na kasi ng Christianity, wala namang categorical yan. No? Sa history kasi ng Christianity, marami kasi sumulat niyan mga Kristiyano. Halimbawa, itong Papyrus number 2, Bodmer, 150 AD. Itong Diatessaron, 170 AD. Itong Papyri, 200 AD, yung Chester BT Papyrus, at saka yung iba pang mga papyrus na binabanggit, yung Codex Alexandrinos, yung Codex Razae Conbragenesis, Codex Vaticanus, at iba pang mga papyrus numbers na binabanggit. Hindi nga fragments ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko, pangalan ng scribes, yung sumulat, nag-transcribe nung allegedly original autograph. So nawala na yung original autograph, ang meron kayong pinakamatanda, halimbawa yung Codex Sinaiticus, sino po ang nag-transcribe niyan? Sino ang mga scribes niyan? Kasi sabi mo kilala. So magbigay po kayo kung sino ang mga pangalan na yan, kahit mga 3 lang, at sinong author nagsasabi na yun nga ang mga pangalan ng scribes ng oldest surviving. Sige. Lucian of Antioch. Lucian of Antioch, sumulat siya 250 AD compilation. So may mga scribal writers na nung una. Lucian of Antioch po yun, no? Earliest compilation of the Bible. At saka marami pang iba dito, no? Na talagang itong New Testament cared and copied yan. Unlike sa Quran is wala pong kilalang compilation and the earlier testimony sa kanilang Quran. Wala. Pambihira ka naman kapatid. Bakit napunta ka doon? Ang tinatanong ko po, ang earliest surviving manuscript. Stop mo na. Wait lang. Negative. Wait lang. Naka-time stop to. Bro James, objection mo na tapos may counter objection si Brother James. Objection, sagot ko yon, Bro Rash, respeto niya, i-rebat na lang niya. Kasi hindi niya pwede akong diktahan kung ano sa sagot ko. Nabanggit ko yung pangalan, Lucian of Antioch, sabi ko. Binigay ko yung compile earliest. Jack, counter objection or proceed ka na sa question? Counter objection po kasi ang tinatanong ko po sa kanya yung oldest surviving manuscript, which is yung Codex Sinaiticus. Hindi po yung kung may nagsulat kung kailan. So kung ang nagsulat, kung ang oldest surviving manuscript, which is Codex Sinaiticus, kilala po ba kung sino ang mga scribes na simulat niyan? Okay, so ganito ang judgment natin mga kapatid sa sinabi ni Brother James. Gusto lang naman niya dito hindi mag-react si Brother Jack, kahit alam ko nagde-debate kayo, tutol ka talaga sa sagot ni Brother James. Gusto lang niya na magtanong ka. So Brother Jack, mamaya sa conclusion i-rebut mo yan si Brother James kung meron. Bro Jack, proceed ka sa question. 1 minute and 33 seconds. Time resume. Ang tanong kasi dito hindi dito ang sagot. Paano niyo po masasabi na yung the oldest, which is the Codex Sinaiticus, the oldest surviving manuscript written by unknown scribes, paano po niyo masasabi na ito po ay nagre-represent doon sa original autographs ng authors kung wala kayong point of reference for comparison? Sabi ko nga meron akong point of reference. Ang sagot ko meron. Ang sumulat ng original autographs, mga apostol nga. Sila yan, sila Paul, sila Matthew, hanggang si John. Ngayon, doon naman sa pagka-copy-copy, meron na mga ibang scribe din doon na after na nila. Halimbawa, binigyan kita Lucian of Antioch. Nag-compile sila, nagsulat din sila ng copies. Ang tanong mo lang naman, hindi mo naman nilinaw sino nagsulat ng autograph, sino nagsulat ng copy ng autograph. Hindi mo naman nilinaw kung saan doon eh. Ang question ko nga, ang oldest surviving manuscript ninyo na complete Bible, New Testament, is Codex Sinaiticus. Wala nang nauna pa dyan na complete surviving manuscript. Codex Sinaiticus po yan. Ngayon, yung Codex Sinaiticus, paano po niyo masasabi na ito po ay nag-represent doon sa original autographs na nawala na? Ano po ang point of reference ninyo na magagamit na itong oldest surviving manuscript ay Codex Sinaiticus kung wala na yung original autographs na sinulat ng author? Hindi naman ito sagot, no? Una-una, hindi Sinaiticus sa tinutukoy ko. Ang Sinaiticus sa Codex sa Vaticanus,
4th century yun. Time na, bro James. So, dyan Okay. nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. Shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni TG Faith discussion, Mateo daw. Shoutout din kay Ace Adam, hahaha. Pwede na gumawa ng sariling libro si James. Shoutout din mga kapatid kay Elmi Alfonso. Tanong mo, sagot niya. Hindi yung tanong mo, sagot mo. Then, wag na tanungin. Shoutout din mga kapatid dito kay Anak ng Tao, original author, unang sumulat, Torah, Pentateuch. Mahaba yung comment niya. Shoutout din mga kapatid dito kay sila lang dito. Ayan. So mga kapatid, dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother James bilang negatibo mga kapatid sa ating paksa na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. No objection to. Your time start now. Okay, Yeshua Mashiach Kahugadol, Mesisim Elohim, no? Salamat sa Diyos at tayo ay natapos. At sa aking conclusion, wala akong ibang hangad kundi maghatid ng magandang balita, no, sa inyo na hindi pa huli ang lahat. Para sa mga nakakapakinig dyan, ibinabahagi namin si Kristo na siyang nagkatawang tao, gumamit ng katawan at yung katawan na kanyang ginamit, inabayubay sa cross para sa inyong kasalanan. At siya ang nagsabi na siya ang daan, buhay, katotohanan ng sinumang manampalataya, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kaya kung sino man sa inyo ang nais na maligtas, ang matiyak ang kaligtasan, si Kristo ang inyong tanggapin bilang Panginoong tagapagligtas ng inyong buhay. At tiyak ang inyong kaligtasan sa langit. No? At yan lamang at ako yung maghahatid ng ganung balita. Magandang balita tungkol sa gospel ni Kristo. So ngayon dito tayo sa paksa focus, no. Again, mga kapatid, mga Kristiyano, pakinggan po ninyo maigi ito, ha. Ang ating kaibigan ang ating kausap, no, sa debate na ito, wala po siyang napatunayan sa kanyang stand. Yung kanyang paksa na patutunayan na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos, no. Ito po, trabaho niya dapat yun patunayan. Wala po siyang napatunayan doon. Kasi ang kanyang inatake yung authorship. Sa authorship, no, meron na known writers. At aside from the known writers, nag-present din ako ng mga known scribes tulad ni Lucian of Antioch. Mga nagsulat ng copies yun. At wala pa doon ng Textus Vaticanus, Textus Sinaiticus kasi 4th century yun. Bago yun, may mga nauna ng mga manuscript na na-compile na. Kaya may compilation doon sa 250 AD kay Lucian of Antioch. Yun ang tinutukoy namin. Hindi namin ina-advocate yung Textus Vaticanus, Textus Sinaiticus kasi later on copies pa yun, 4th century yun. Ang aming ina-advocate na copies ay yung nasa Byzantinian text na na-preserve noong 200 to 300 AD. Siguro hindi mo lang alam yung bibliology, no? Yun kasi yan dapat pag-aralan yun, yung bibliology, yung Antiochian line at saka yung Alexandrian line. Hindi niyo hindi yung kabisado yun. Okay? So wala tayong problema sa mga scribal authorship, dapat doon tayo sa mga autograph authorship. Bibliographic tayo doon sa authorship ng original. So yun ang inatake niya, which is wala namang nasira yun kasi meron natin mga earlier testimony nga tulad ni Origen, Eusebius at iba pa mga church fathers. Mga before 300 AD yun. So ante-Nicene time pa lang testified na sinong authors. So superior pa rin ang Bible kasi wala siyang inatake doon sa scientific accuracy, accuracy, prophetic, historical, archaeological, at scientific. Wala siyang binangga doon. At yung mga contradiction niya, andali pong nasagot yun. No? Andali po natin nasagot yun. Yung katulad sa Phil daw, katulad kay Judas daw, sumabog ba daw nahulog, sinagutan natin yung kanina, napakalino, walang contradiction. Pero, no, yung problema sa kanila, if you want to argue against the Bible, make sure ninyo na ang inyong Quran superior sa inyong paghahayag. Kung sasabihin niyong mali ang Bible, i-stand dapat ninyo kung gaano ka superior ang Quran. Ganun ang debate. Pamamalian mo yung isang pananampalataya, i-stud mo rin yung pananampalataya mo na mas yun ang superior. Hindi mo nga papatunayan na mas superior ang sa inyo. Umatake ka lang sa Bible. Hindi tamang debate yun. Kumbaga barking lang ginawa mo, but you are not establishing what you have, no? Tuturuan kita ng debate, kapatid. Pag magipag-debate ka ng paksa, kung patutunayan mong may mali sa kabila, mas lalo mong patunayan, i-stand mo kung bakit mali sa kanila at tama yung sayo, mag-stand ka. Hindi yung aatake ka na mali, tapos patutunayan mo na mali din yung sayo. Ay mali, pangit yun na debate, hindi debater ang tawag doon sayo. So ngayon nalaman ko, hindi ka pala kabisado sa mga debate terms, no? Yung mga terms ng debate, hindi mo yun talagang napag-aralan. No? So yun lang naman ang advice ko sa kanya bilang kadebate kasi debate na tayo. Okay yung presentation mo, maganda yon. Pero kaya lang, sabi ko nga,
Pag nakipagdebate ka, next time, pamamalian mo yung iba, i-make sure mo na mas superior yung sa inyo, na hindi ma-atake yung sa inyo. Hindi mo sasabihin mo na, litas palagay natin na mali ang Quran, mali bang Bible? So, ano yun? Mali din pala ang Quran. Tapos sabihin mo, mali ang books, mali ang hadith na book, mali ang Quran na book. Walang sense yun. Kasi kung ako kasi ang magpapaksa, patunayan ko ng Biblia salita ng Diyos, patutunayan ko talaga na superior ang Biblia, eh hindi ka makakapuntos kung ako magpapaksa. Ikaw yung affirmative, trabaho mo dapat yung ganun. Dapat ako nga yung magpapatunay na ganyan ang paksa ko ako magpe-present eh. Kaya lang ikaw magpe-present. So ikaw dapat nasa iyong burden of proof na pamamalian mo. Eh, hindi na pamalian. Ang napamalian pabagkos yung sayo. O, di ba? So yun ay, kumbaga, nakikipagdebate yung, kumbaga, para kang sundalo na napilay ka na, napilayan ka, tapos tira ka ng tira sa kalaban mo na nasa tangke de guerra. Tira ka ng tira. Pero ikaw pilay ka na. Ay, hindi ganun. Debate, dapat. Stand mo yung sayo. Okay, so dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Brother Jack, your time start now. Maraming salamat po. Ako po nagpapasalamat sa ating moderator at balikan lang natin kasi sa huling pananalita ng ating katunggali ay nagyabang sa kanyang knowledge about debate. Ewan ko kung maglatagan kami ng mga transcript of records dito kung baka mapahiya ito eh. Nagyabang pa, hindi nga alam yung mga fallacies na ginawa niya. Ang dami-dami niyang fallacies. So, ewan ko bakit ito nagyabang pa. Ewan ko kung anong natapos na kurso nito. Mukha namang walang natapos ito eh. O kung meron man, eh, maglatagan tayo ng transcript of records. So, ito po ay, ang tinatawag na fallacy na ito ay poisoning the well. Sabi niya, kahit ano pang sabihin ng katunggali ko, huwag kayong maniwala dahil walang alam sa debate yan. Samantalang siya naman yung walang alam sa debate dahil wala siyang nabasag dun sa mga argumentong nilatag ko. Bakit ko papatunayan ng Quran dito? Hindi naman Quran ang usapan dito, kundi Biblia. Hindi naman sinabi dito sa paksa dito na alin ba ang mas superior, Quran o Biblia. O kung ganun sana, tapos hindi ko ginalaw ang Quran, ay may punto ka. Samantalang ikaw pa nga ang pumili ng topic nito na tungkol sa Biblia. O kung sabi mo mali ang Quran, o mali din ang Biblia, inamin mo, talo ka pa rin kasi ang topic dito ay Biblia, hindi Quran. Oh. So, sa huli na, sabi ko sa kanya, at sabi niya na, kilala ni Quran, kilala ni Eusebius, kilala ni Origen. Ang sabi ko, sabi ng mga scholar, hindi kilala. O sige, wag na natin pakinggan ng mga scholar, magbigay ka na lang ng mga pangalan ng authors. Wala namang maibigay, walang short biography. Sino ba si Mateo? Sino mga tatay ni Mateo? Sino man tatay ni Luke? Ni John? Puro lang yan. Mga pangalan yan nilagay later on. Kahit ito, wag kayong maniwala. Kahit sa ngayon, i-research ninyo. Hindi ito haka-haka. Kasi binasa ko lahat ng mga Bible scholars na nag-specialize sa New Testament. So, kasinungalingan po yun na alam. Kasi kung alam, naibigay na sana yung pangalan. Tapos ang hindi niya masagot-sagot na wala yung original autograph, ang mayroon siya ay ang oldest complete surviving manuscript ay Codex Sinaiticus. Sabi niya mayroon sinulat si Lucian. Okay, pagpalagay natin mayroon. Ngayon, paano mo malalaman na yung sinulat ni Lucian ay nagrepresenta correctly doon sa original autographs? Ngayong nawala ng original autographs, ano ngayon ang gagamitin mong point of reference para malaman na nag-represent ka ng tama? Ang sagot, wala. So, ibig sabihin, hindi nga reliable yung Biblia. Paano maging salita ng Diyos na hindi nga kilala yung mga sumulat na wala pa yung original autographs? So, binigyan ko siya sa presentation ko, binigyan ko siya ng syllogism. If the originals are gone, no one can prove that today's Bible matches them. Kasi hindi mo na nga malalaman kung yung anong meron kayo ngayon, ayan, ganyan na ganyan din yung original autographs kasi wala ka ng point of reference. Kung ibabase mo sa Quran, ang layo kasi ang Quran memorize namin. Hindi namin kailangan ng manuscripts. So, doon sa mga sinabi niya na hadis, wala doon ang sinasabing Old Testament. Totoo yun ng hadis doon na may lumapit kay Prophet Muhammad. Pero wala yung salitang Old Testament kasi ang tinutukoy doon, yung Torah, yung law, hindi yung scripture.
Kasi naghihingi nga sila ng judgment. So yung law, legal punishment, which is surviving pa naman sa current Torah ng mga Hudyo, kaya sabi ng propeta, nandyan din sa kasulatan ninyo na tinatawag ninyong Torah. So yun ang ibig sabihin ng hadith. Hindi po sinasabing nagpapatunay yung na kumpleto at hindi corrupted yung Bible. Ang layo po ng ano niya. So sabi niya, yung si Kristo daw, yung maling propesya ni Kristo ay natupad daw yung sa transfiguration. Hindi po. Kasi ang propesya ni Kristo ay public yun, makikita ng mga tao. Kahit yung tinanong siya ng doon sa trial, sabi niya makikita mo ang anak ng tao na bababa sa clouds of heaven. Hindi nakita. Ibig sabihin mali yung propesya. Hindi kami naniniwala na sinabi ni Kristo yun. Yun doon naman sa kay Judas, sabi niya, ang ginawa niya, gumawa siya ng bagong Biblia. Anong bagong Biblia niya? Si Judas ay nagpakamatay at nahulog. Kaya sumambulat ang kanyang mga bituka. Pero yung pagbili ng field, sabi niya, Time na, bro. dapat nagbigay ka ng warning, kapatid. Anyway, Sabi ko, maraming salamat. last 1 minute. Okay po. Okay, so mga Maraming kapatid, salamat po. dyan nagtatapos ang debate natin between Islam and Baptist, mga kapatid. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa ating audience. Unahin natin ang ating affirmative. Pasalamat, bro. Maraming salamat sa mga nanonood. Normal na po yan na may kontra at mayroong hindi dahil depende sa mga fans. Pero ang sa amin po, kami po ang mga Muslim, ay ang gusto lang po namin ay magabayan ang mga Kristiyano dahil sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga Kristiyano sila po yung mga nangaligaw dahil wala na po silang authentic na kasulatan dahil nawala na po nila ang Gospel of Jesus. Ang meron sila ngayon ay mga Gospels ng unknown authors at si Pablo na hindi naman kilala ni Jesus Christ, at ang kanilang mga surviving manuscript ay wala nang paraan para masabi pa na ang original autograph ay represent ng surviving. Gusto mong bumawi sa pasalamat lang yan. Pasalamat lang, bro. Tapos na yung debate ninyo, bro. Yun nga, ang pasalamat ko lang na wag na yung sa topic, bro, ha? I-research lang ninyo dahil Okay, bro. i-research lang po ninyo. Wag na yung kunin ang aming mga salita ngayon. Okay, thank you. Ganon. So, Emotional na masyado kayo. pasalamat lang din. Pasalamat Pasalamat lang din, bro James. Pasalamat lang din. Sige, no, pasalamat tayo sa Diyos na siyang tunay na tapat at mabuting Diyos sa ating debate ngayon. At ito'y nailahad ng maayos. At kung ano man ang inyong naririnig, ay ito po ay hindi natin sinasadya na mainsulto ang iba dyan, no? Sa ating nagayag lang tayo. Salamat sa mga nakikinig dyan, ang mga kapwa Kristyano Defensador, ang Team Christian Apologetics, Team OBFD, Team Adrian Apologetics at iba pa. Siyempre, iba na ng mga kabaptist na nakikinig. Salamat sa inyong suporta. Bro Rush, thank you sa inyong pag-moderate. Napakaganda po ng inyong platform na to. May this platform continue to thrive, no? At sa ating kausap, siyempre wala tayong sama ng loob sa iyo, kapatid. Salamat sa iyong oras. Alam ko nag-effort ka din. Salamat sa iyong pagdalo, no? Thank you so much. Sa mga nandyan na mga iba dyan, na mga galit sa akin, well, sa iyo niyo na yun. At least ako debater ako at wala akong inaatrasan. Kung sino man kayo, well, pwede niyo naman ako hamunin sa debate. Yun lang, para peace tayo. Huwag yung parang galit na galit kayo sa comment. Maraming salamat, no? May God bless us. Yeshua God at Shem Elohim. Christ is Lord, Christ is God, and Christ is truth. Yun lang. God bless. Okay, Good mga night. kapatid. So, Russia TV gusto nyo magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, so meron akong nabasang hinahamon si Brother Jack at si Brother James din. So, pwede nyo tingnan, bro, sa ating comment box mamaya. Pwede nyo akong gamitin as moderators yung pag-usap kasi sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform, kasama doon yung mga kondisyon ng ating mga debatista. Siyempre mga kapatid, yung ating obligasyon sa platform, mga kapatid. So maraming salamat. Please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV, dahil ang debate na ito ay pupunta doon. At siyempre, you can follow me, mga kapatid, Russia Vista, dahil dito akong laging nagla-live. At kung gusto nyo magsuri sa Islam, mag-follow kayo kay Bro Jack. At kung gusto nyo din magsuri sa Baptist,
mag-follow kayo kay Brother James mga kapatid. At meron silang sari-sariling mga content sa kanilang pananampalataya. You can ask question doon sa kanilang mga post din. So mga kapatid, maraming salamat at this is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you are near.